Okay, muli mga kaibigan, sa bahagi pong ito ay ating pong kapiling at kapanayam mga ipinagmamalaki ng Baler Municipal Police Station sa katauhan ng ating napakahusay na kaibigan, Police Major Edgardo El Jabar. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kayong muli? Isang magandang umaga rin po, Kuya Romel Roque, ang ating kaibigan from Nueva Ecija. So, okay naman. Okay naman tayo. Okay sir, kumusta sir yung 2 linggo nating hindi pagkikita? Balita namin mukhang maraming naganap ng mga activities at mga ginampan ng tungkulin ng Baler PNP. Ayo po, at itong nakaraang 2 linggo nakapokus tayo dun sa visit ni Code 1 po. Yes, at sir. halos 1 week yung ating preparation dyan para maging safety yung pagdalaw niya dito sa lalawigan ng Aurora. At ito naman ay naging peaceful naman. Wala tayong nakitang problema, lahat peaceful yung kanyang pagdating at yung kanyang pagsasagawa ng kanyang activity doon sa convention center, at hanggang sa pag-alis niya po ay very peaceful po yung nangyari. Okay, si Colonel Busita ba yung binabanggit mo sir? Yes sir, nung September 7 po ay andit po si former Congressman Colonel Busita. Nag-conduct po sila ng road safety awareness seminar sa lahat ng mga tricycle driver dito po sa bayan ng Baler. At ito ay ginanap dito sa Baler Sports Complex. At ito po ay inatinan ng halos nasa 300 na katao po. Ito ay sinagawa nila magmula alas 8 ng umaga at matapos po alas 6 ng hapon. Okay, talaga naman okay. Sir, bukod kay Colonel Busita, ano pa yung pinagkaabalahan? Sa ngayon po, yung ating munang accomplishment siguro, Kuya Romel. Yes sir, okay sir. For the last week po, meron tayong accomplishment regarding po sa arrest ng other wanted for violation of 705. And then, meron din tayong arrested 1 person for violation pa rin ng 705. At ito ay na-file natin yung kaso kahapon. Okay sir, pwede sir ipaliwanag natin 705. Ano ito para sa karaman ng ating mga kababayan? Po, ito po yung ating illegal logging. Yun, Illegal sir. logging po. Illegal logging. Instruction po ng ating provincial director, kasi ang lalawigan ng Aurora ay napakaganda pa. So dapat, sabi niya dyan, ating proteksyonan ng ating mga kagubatan sa pamamagitan ng paghuli sa mga taong nagsasagawa ng illegal logging. Ilan sir yung nahuli yung tao? Bali, isang tao lang. So ano sir ang ginawa niya at siya ay nakasuhan ng illegal logging? Kasi ito, nagputol siya ng mga kahoy dito sa ating kagubatan ng walang permit. So ito ay pinagbabalo sa ating batas. At ito ay mayroong nagbigay informasyon sa amin, kaya siya ay aming nahuli. Ito, katuwag natin dito ang DNR. Ilang board feet naman sir yung nakuha sa kanya? More or less nasa 186 board feet at ang kanyang halaga ay nasa 33,000 more or less. Ilang taon na sir ito at may asawa ba? Tiga saan naman siyang barangay? Opo, siya po ay may asawa. Hindi po siya taga Baler, siya ay tubong San Luis, Aurora. Ayun. Okay. Okay, bukod sir dyan sa illegal logging, yung kahoy ay na-turnover nyo na sa Penro, tama ba sir? Yes po, na-turnover agad natin sa DNR po. Yung tao sir nakakulong na rito? Yes po, nakakulong na. Sir, ilang taon ang kinakaharap ng 705? Ganyan. Depende po doon sa depende doon sa board feet kung ilan ang by board feet. Okay sir, bukod sir doon sa ating napag-usapan, mayroon pa raw kayong ibang mga ginampan ng tungkulin? For the last week po, yun lang po yung ating mga accomplishment. And then dito po sa Baler Station po, para po ma-enhance yung spiritual enhancement ng bawat personnel, kami po ay nagsasagawa ng morning devotion every Tuesday and Thursday. And maliban po dyan, yung ating mga pastor dito, yung ating mga coaches dito, ang ginagawa nila po nila dyan, pag meron po mga detail, sinasabay na po nila. Saan sir ginaganap dito sa Baler MPS yung inyong morning devotion? Yes sir, bago po mag-PICE yung ating personnel, mag-conduct ng accounting of personnel. So meron pong pastor na pupunta rito. So bago mag-conduct ng briefing o accounting, nag-conduct na po ng devotion yung ating mga pastor.
Kumusta naman sir ang naging impact ng devotion sa bawat kapulisan at sa bawat inmate na nandyan? Ay maganda po, maganda ang naging impact kasi unang-una, lingid sa ating lahat ng ating kapulisan ay masyado ng maraming trabaho. Yes, sir. So ganun pa man, kahit na po sila ay hectic sa duty nila, pag sila ay nakarinig ng salita ng Diyos, medyo magaan sa ating kalooban at diyan nakikita ko na malaki impact dahil dito ang mga personnel po ng Kapulisan ng Bayang Baler ay wala pong na-involve sa illegal activity. Ilan sir ang personnel na nakakadalo sa morning devotion? So lahat po sila dumadalo, kaya lang by shifting. Ayun. Kasi 12 shifting kami kung sino mapag-abutan that day. So sila yung nag-undergo ng morning devotion. Okay sir, napakasarap ng bidahan sir natin. Alam namin may lahat kayo. Baka meron akong hindi na itanong na dapat namang malaman ng ating mga kababayang tiga-Baler na nasa ibang lugar na nanonood sa atin ngayon. Nasa iyo sir ang pagkakataon. Okay, ganun pa rin. Kagaya nung nakaraang interview ko, ang nasabi ko, ang bahay po ng Baler, alalawigin ng aura ay very peaceful pa rin. So kung sino man yung ating mga kababayan na nasa ibang lugar, no, nabihira na buwi dito sa bayan ng Baler ay gusto ko ipaabot na ang lalawigan natin, ang bayan natin ay very peaceful pa rin. So safe pa rin ang mga turista na pupunta dito sa bayan ng Baler. Okay, maraming salamat sir. Muli ay sa inyong walang sawang pakikipag-ugnayan sa amin, sa media, sa ngalan pa rin ng aking mga kasama sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines. Inyo pong napanood at napakinggan ng napakahusay nating pinagmamalaking kaibigan mula po naman sa Baler Municipal Police Station, Police Major Edgardo L. Jabar. Mapagpalang araw sir. Maraming salamat din, Kuya Romero. Yes sir, thank you sir. At kay Kuya Henry, hindi ka nabanggit kanina. Yes sir,